الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين وقد فاز المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أيها الإخوة أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أحبتي الكرام في هذا اليوم المبارك الذي هو في 23 من شهر رجب سنة 1443 من الهجرة حري وجدير بنا أن نتكلم فيما هو الرأس ديننا الحنيف ألا وهو أهمية العقيدة الصحيحة والمنهج السليم فقد قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن أهمية هاتين القضيتين في هذا الدين قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة رقم الآية 137 قال الله جلت قدرته فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون mga minamahal ni Allah Ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, pinasasalamatan natin si Allah Ta'ala sa pagkakataong ito na tayo ay narito sa masjid na ito sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah upang matuto uli at maipaalala sa ating mga sarili ang isa sa puno at dulo ng ating pananampalataya. At tayo ngayon ay sa 23 ng Rajab, taong 1443 ng Hijra. Nangangahulugan na mga ilang araw na lang ang bibilangin bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Dalangin natin kay Allah na umabot at sumapit tayo rito, na handa ang ating mga puso, ang ating mga iman. At kaya natin ito tatalakayin ngayon sapagkat ito may kinalaman sa ating paghahanda
Sapagkat hindi ang paghahanda rito ay ihanda natin ang budget natin, ang bigas para doon. Bagkos higit pa sa anuman, ay ihanda natin ang dalawang bagay na ito. Kung gaano ba ito kahalaga o gaano ba natin ito nalinis at ay paghanda bago dumating ang pinagpalang buwan. Walang iba ito mga kapatid kundi ang pangangalaga o kahalagahan o kahigtan ng ating akida, ng tama o wastong akida at ng kalinisan ng tarika o ng manhaj na ating sinusunod. Ano itong dalawa na ito at gaano ito kahalaga? Sa kahalagahan nito mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, ang bilang ng aya ay 137. Sinabi niya, kung kayo, sabi ni Allah ta'ala, kung sila nasusunod sa inyo, ang pananampalataya nila ay tulad ng inyong paniniwala, ng inyong pananampalataya ay tunay na sila ay nagabayan. Faqad ihtadaw. Fa in tawallaw, kung sila naman ay magsisipagtalikod sa kung ano ang inyong pananampalataya na hinahawakan, ibig niyang sabihin dito ay ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innama hum fi shiqaq. Walang iba silang patutunguhan at katayuan maliban na lamang na sila ay nasa kaligawan. Fi shiqaq. Sila ay nasa kaligawan at sa walang kasiguruhang daan. Fasayakfikahumullah. At magiging sapat sa iyo si Allah laban sa kanila, ya Muhammad. Wa huwas samiul alim. At siya ang nakakarinig sa lahat at ang nakakakita sa lahat. Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. At yan ang daan at ang pananampalataya, ang relihiyon ni Allah Ta'ala. At sino pa ba o ano pa ba ang mas mainam kaysa relihiyon ni Allah, ang mas matuwid dito? Wa nahnu lahu abidun. At tayong lahat, tayo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga mananampalataya, yaong mga alipin niya, ay tunay na doon kay Allah lamang sumasamba. Mga kapatid sa Islam, ang tarika o palaan na ito ng mga sahaba, ito ang tinatawag na manhaj. Kapag narinig natin ang salitang manhaj, ito ay salitang Arabic na mula sa salitang nahaja, yanhaju, manhajan. Ibig sabihin ito at-tariqul wadih. At-tariqul wadih alladhi yaslukuhu al-muslim ila as-sawab. Ibig sabihin ito yung paraan, metodolohiya, daan na dinadaanan ng Muslim upang maabot niya ang katotohanan o ang wasto na paniniwala. Lahat ng uri ng manhaj, akida. Pero hindi lahat ng akida ay manhaj. Magkaiba. Ibig sabihin, lahat ng binabaybay ng Muslim na paraan ay mayroon siyang, ang labas dito ay nang dahil sa kanyang sinasampalatayanan, nag-ugat sa kanyang sinasampalatayanan. At samantala, hindi lahat naman ng akida ay manhaj. Ibig sabihin noon, lahat ng ang akida ay siyang pinaniniwalaan, ma ya'taqiduhul muslim i'tiqadan jaziman watidan. Ito yung sinasampalatayanan ng Muslim na matibay, watid, rasikan anil kitabi was sunnah wa ala ma kana alayhi as-sadrul awwal ridwanullahi alayhim ajma'in. Ito yung pinaniniwalaan, niyayakap na paniniwala, sinasampalatayanan ng maigting at hinahawakan ng mahigpit ng isang Muslim sa kung ano ang sinasampalatayanan mula sa kitab at sa sunnah at sa binabaybay at paniniwalaan ng mga salafus salih. Mula sa mga sahaba, tabi'in at atba'ut tabi'in. Kaya parating binabalik tayo ng ating mga ulama sa tuwing mayroong pagkaligaw at mayroong lumalaganap na alinlangan o syubha sa ating pamayanan, pabalik ka agad sa kitab at sa sunnah. Pero hindi sapat
yung doon lamang sa dalaw. Dahil baka mamaya sa sarili mong interpretasyon, kailangan magbalik sa kung paanong inunawa ng mga salafus salih. Paanong inunawa ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, ni Abdullah ibn Zubair, ni Zubair ibn Abi Talha, ni Abdullah ibn Rawaha, ni Hamzah ibn Abi Talib, ni Aisha radhiyallahu anha, ang mga ayat, ang mga ahadith na yun, paano nila inunawa? Kasama na doon ang mga tabi'in, sina Sa'id ibn al-Musayyib, Sufyan ibn Uyayna, Malik ibn Dinar, Bilal ibn Sa'ad, at lahat pa ng mga tabi'in na hindi ko nabanggit. At kasama na rin ang al-a'immatul arba'a, si Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, si Imam Thabit ibn Nu'man, al-Muqadna bi Abi Hanifa, si Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Muhammad al-Shaybani rahimahullah, si Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullah, at pati na si Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri rahimahullah ta'ala. Paano nilang inunawa ang mga ayat at ang mga ahadith? Dahil hindi tayo maaring lumagpas sa paham nila. Mga kapatid sa Islam, yun ang tinatawag nating manhaj. Paano natin binabaybay o paano ang metodolohiya natin sa mga bagay na iyon? Ano ang manhaj natin pagdating sa Quran Al-Karim? Inuunawa ba natin sa pamamagitan ng palsafa, ng filosofya? Hindi. Inuunawa sa pamamagitan ng pangunawa ng mga salafus salih. Inaaral natin. Ano ba ang ginagawa natin pagdating sa mga bagay usapin ng din? Inuuna ba natin ang ating utak o inuuna natin ang dalil? Inuuna natin ang dalil. Yan ang manhaj ng tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yan ang tariqa. Dahil ang trabaho ng utak, sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah, wadhifatul aql, itong trabaho ng utak natin, fahmud dalil wa dirasatuhu, ang pag-aaral ng dalil at pag-unawa sa kanya. At hindi ang manguna, walaysa an nuqaddim al-aqla ala dalil. Hindi na unahin natin ang akal natin kaysa dalil. Kapag sinabi na ang mashul kufain, ang paghaplos sa medyas sa panahon ng wudu ay sa ibabaw lang at hindi sa baba, sundin natin. Sinabi ni Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, kung susundin lamang ang ra'i, ang narurumihan, sabi niya, ay itong nasa ilalim. Yung pinanglalakad, yan ang narurumihan. Pero dahil sa ang ating opinyon ay sinusuko natin sa sinabi ni Allah at sinabi ng Rasulullah at ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ra'aynahu, nakita namin siya na kapag siya ay maghahaplos sa panahon ng wudu, may medyas siyang suot o mayroon siyang yung leather na sapatos na suot, ay hinahaplos niya sa ibabaw at hindi sa ilalim. Kung sa ra'yi lang, isipin natin ang narurumihan ito. Pero hindi doon, kapatid sa Islam. Hindi sa opinion mo at opinion ko. Bukon na utok-utok mo, iban utok-utok, bukon. Di makawak kalak kalon ninakama. Hindi doon makukuha sa pamamagitan ng gawa-gawa ng iyong isip. Bagkos sumurrender ka kung anong sinabi ng qala Allah wa qala Rasul. Simple. Kaya kapag mayroong panganib na nagaganap, mayroong mga darating na sisira sa ganitong paniniwala at ganitong paraan, automatically ang mga huras o tagapangalaga ng din, ang mga ulama ar-rabbaniyun, ang mga ulama ng katotohanan, na hindi sila matatawaran ng kahit anumang dikta ng kahit sino, na ang purong kanilang sinusunod ay ang kitab at ang sunnah, gaya ng paniniwala ng mga sahaba, ginagawa nila iyon. Talagang kanilang sasawatain ang mga salita, ang mga gawain ito. Si Muhammad ibn Marwan, isa sa mga umara noon, sa panahon ng asr ng, kung hindi sa Umawiya, sa Abbasiya, magsasala siya ng Eid, Hari Raya. At nandoon si Abu Sa'id al-Khudri, nakaupo. Ang gustong gawin, tumayo si Muhammad ibn Marwan, ang gusto niyang gawin
unahin ang sambahayang ng Hari Raya bago ang khutbah. Ang ginawa ni Abu Sa'id al-Khudri, hinila niya si Muhammad bin Marwan. Sabi niya, wallahi gayyartum, wallahi gayyartum, wallahi gayyartum. Sabi niya, sumpa kay Allah, binago ninyo, binabago mo ang agama. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hari Raya ng Eid, inuuna niya ang tinatawag na sambahayang bago ang khutbah. Si Muhammad ibn Marwan gusto niyang magkhutbah bago ang sambayang para niyang gawing Juma'a. Sinabi ni Muhammad bin Marwan, alam mo, sabi niya Abu Sa'id, sa panahon yun ng Rasulullah, sa panahon ito hindi na pwede kasi hindi sila makikinig, uuwi sila. At dahil doon ay nagalit si Abu Sa'id al-Khudri, pinigilan siya sa mungkar na kanyang gagawin. Yan ang wadifa ng mga ahlul ilm. Yan ang wadifa ng mga ulama. Kapag may mungkar na nangyayari at wala nang hihigit pa sa mungkar na mungkar pagdating sa akidah, hindi mo masisisi na sila'y magsasalita. Dahil dyan sila nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtarahumullah ta'ala lihadal amal. Sila ay pinili ni Allah para sa gawaing iyan. At malaking pagtraidor sa amana ni Allah Ta'ala kung hindi nila ito isasagawa. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa hadith na niriwaya ni Al-Khatib al-Baghdadi, at ito'y sinahi ni Sheikh Al-Albani sa kanyang As-Silsilatus Sahiha, man su'ila an ilmihi fakatamahu uljima bilijamin minan nari yawmal qiyamah. Sino, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang itanong sa kanya ang kanyang kaalaman, Ustad, haram ba ito, bid'a ba ito, sunna ba ito, itong nangyayari, okay lang ba ito? Na alam niyang hindi okay. Alam niyang salungat sa katuruan ng Islam. Alam niyang kailangan siyang magbigay babala sa mga walang kamalay-malay na mga Muslim. Tapos tumahimik siya. Sa Yawmul Qiyamah, ang alim na yun, nananahimik sa katotohanan, bubusalan siya ng busal na galing gawa sa impyernong apoy. Bilijamin minan nar. Kaya kung ikaw ay may alam at tinago mo ang kaalaman mo na yon at hindi ka nagsalita, hindi ka nagsawata, hindi mo sinawata o sinaway yung gawain mungkar na yon, ikaw ang magiging alanganin kay Allah. Itong lahat ng mga tao na ito sa masjid, idagdag mo pang iba, hindi makakaabugado sa iyo kay Allah Ta'ala. Tatawagin ka ni Allah Ta'ala sa harap ng lahat. Sa Yawmul Qiyamah, bakit hindi mo sinabi iyon? At hindi mo yun yung ginawa, samantalang may kakayanan ka, may kaalaman ka, na para ka bang syaitan na napipi na hindi na makapagsalita. Dahil dito mga kapatid, sa pananampalataya, kabilang din sa mga tinatawag na ulama usu o mga ulama na masasama ang hindi niya kayang magsalita ng katotohanan kahit may kakayanan siya. Dahil sa hiya, dahil sa takot, dahil sa impluensya ng iba. Tandaan ninyo, nababahagi, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang mga ulama sa tatlo. Ulama al-millah. Ito yung mga ulama ng katotohanan, ng relihiyon. Kung anong sinasabi ng kitab at sa sunna, doon sila. Hindi pilosopya ang kanilang pinapaidal, hindi hawa ng tao. Pangalawa, ulama ud-dawla, o ulama ul-jumhur. Kung ano ang gusto ng mga tao, o ano ang gusto ng kanilang gobyerno, yun ang kanyang sasabihin. Yun ang didikta sa kanya, yung kanyang leader. Pag sinabi ng leader niya, ihalal mo ang khamar, ihalal mo ang sigarilyo, ihalal niya rin sa fatwa niya. Pangatlo, ulama ul-jumhur, ulama ng mga tao. Pag gusto ng mga tao, doon siya, go with the flow. Pag ayaw ng mga tao, kahit siya ay, yun ay utos ni Allah, hindi niya sasabihin. Kasi baka mamaya mawala ang simpatya ng mga tao sa akin. La hawla wala quwata illa billah. Si riwayat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, at ito ay sahih. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, ang pinakakinatatakutan ko para sa inyo, alaimmatul mudillin, ang mga aimma, ang mga pinuno at mga may alam na ililigaw kayo sa katotohanan. Liligaw kayo sa katotohanan na imbis na kala wa kala Rasul at sa manhaj ng mga sahaba, sasabihin nila sa ganitong mga salita, sa pilosopya,
dito kay Kuan at mga hadith na maudu at hadith na daif ang kanilang ipapalabas sa inyo. Pakaingatan natin mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat hindi nararapat na maging panatiko ang sino man sa atin, liban na lamang sa kung ano ang totoo sa kitab at sa sunnah. Yun dapat. Kaya napakahalaga na malaman natin at matutunan ng ating wastong akida. Saan natin kukunin? Minal kitab, was sunnah, wa manhajus salafis salih. Yung tatlong yan. Hindi ka lalabas dyan. Huwag ka lang lumabas dyan. Kapag halimbawa, ang kanilang paniniwala, pagsabi sa Quran, sabi nila, ang Quran sabi niya na meron kayo, ngayon kulang, kasi hindi cut ng mga sahaba. Pag ganun, ma-check mo na kaagad. Hindi ito ang manhaj, ang akida nito, hindi akida ng mga sahaba, ng Sadrul Awwal. Hindi tama, wala sa wasto. Kasi nagkakaisa ang lahat ng mga sahaba, mula sa mga sigar at kibar, mga mali, junior at mga senior sa kanila at sa mga tabi'in. Nagkakaisa silang lahat na ang Quran Al-Karim ay yan ang masdarul awwal, pinagmumulan, source ng ating pananampalataya. At sino man ang hindi manampalataya dito magsabing may kulang ito, kafar, nakapagkufur. Ma-check mo kaagad na ganun. Paniniwala sa hadith. Pag sa may nagsabi sa atin na ang Sahihul Bukhari at Sahih Muslim hindi dapat paniwalaan, magdalawang isip tayo dyan. Kasi yan si Bukhari, Russian yan ngayon. Yan nagigira ang Russia at Ukraine ngayon, Russian. Hindi yan siya Arabo. Pag gano'n ang salita, nagtapon ng syubha sa'yo, automatic, alam mo na ang tao na yan, kung halimbawa ay alam niyang sinasabi niya at hindi niya ginagaya, nakapagkufur yan. Bakit? Dahil umalis siya sa ijma, sa pinagkaisahan ng mga salafus salih. Lianna asahul musannafati ba'da kitabillah, Sahihul Bukhari wa Muslim. Ang pinaka-correct at pinaka-sahih na kitab pagkatapos ng Quran Al-Karim, ang Sahihul Bukhari at ang Sahihul Muslim. Sumunod na dyan ang iba't iba pa, ang kay Abu Dawud, Musnad ni Ahmad, ni Ibn Majah, ni Tirmidhi. Lahat ng yan mga kapatid sa Islam. Ma-check mo kaagad. Hindi maaring hindi ahlus sunnah itong tao na ito. Maaring wala sa wastong akida. Hindi gaya ng akida ng mga salafus salih. Ganon ka-importante mga kapatid. Dahil bakit? Kahit ilang beses ka pa nag-hajj, ilang beses ang nafila na ginawa mo, magtahajjud ka pa sa gabi, magsadaka ka pa ng milyon-milyon, paggawa ng masjid lahat, kapag sira ang akida mo, sira ang manhaj mo, hindi tanggapin lahat ni Allah Ta'ala. Pakinggan ninyo yung aya kanina. Sabi ni Allah, binanggit ko, yung sa Suratul Baqarah 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Yung mga sahaba, kung yung mga susunod sa inyo, maniniwala o mananampalataya sila na tulad ng pananampalataya ninyo na yung eksakto ng inyong paniniwala, nagabayan sila. وَإِنْ تَوَلَّوْا, kung sila ay tatalikod, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, nasa alanganing daan sila, nasa kaligawan sila. Fasayakfikahumullah, sapat na sa iyo, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah Ta'ala laban sa kanila. Wa huwas samiul alim, at siya ang nakakarinig at nakakaalam sa lahat-lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, nawa ay mapabilang tayo sa mga tao na nagsisipag-aral ng ating pananampalataya. Huwag tayong maging talibul ilm na seasonal lang, kung kailan lang natin gusto. Bagkus i-prioritize natin ang pag-aaral ng ating agama. Lahat ng mga tinatawag na mga kaparaanan sa panahong ito, magtanong sa mga nakakaalam sa Islam. Yung mga alam nating nandun sa kanya ang amana ilmiya, ang tinatawag na katiwa-tiwala na katangian sa kanyang pagiging maalam. Paano natin malalaman? Kung alam natin sino ang masyayikh niya, ano ang akida ng tao na iyon, doon natin malalaman mga kapatid sa pananampalataya kung kabilang ba siya doon sa mga nasa manhaj ng salafus salih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Sinabi ng tabi'iyun jalil, ng isang marangal na tabi'i na si Bilal ibn Sa'ad, rahimahullahu ta'ala. At ito ang kriteria na dapat nating titignan sa sino mang magsasalita patungkol sa din. Sinabi ni Bilal ibn Sa'ad, "Thalathun la yuqbalu ma'ahunna amal." Tatlong bagay, sabi niya, ang hindi matatanggap ang amal ng dahil sa tatlong ito. Asyirku wal kufru wal ra'i. Ang shirk, ang kufur, at ang sariling opinyon. Qila lahu, sinabi nila, "Ya Aba Zur'ah, wa man ra'i?" Anong ibig ba sabihin mo, ya Aba Zur'ah, sa ra'i o sariling opinyon? Sabi niya, "An tatruka kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam li ra'yi fulanin aw li ra'yika anta." Ang iwanan mo, itapon mo ang Quran at ang hadith nang dahil sa opinyon ng isang tao o opinyon mo na sarili mo. A'udzubillah. Mga kapatid sa Islam, nalalapit ang tinatawag nilang celebration di umano ng Isra wal Mi'raj. Isa ito, mga kapatid, sa walang batayan sa ating pananampalataya. Ang Isra wal Mi'raj, alhamdulillah, nakuha natin sa mga nakaraang khutbah, nangyari sa Nabi. Ginawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari sa kanya. At isa ito sa mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa patunay o pagpapatunay ng kanyang pagkapropeta. Pero hindi ibig sabihin ito na mayroon na tayong lisensya na gumawa ng isang araw, magtaksis ng isang araw sa ika-27 gabi ng Rajab na tayo ay gagawa ng celebration. Saan ang dalil natin? Pag sinabi natin ihtifal dini, pag sinabi natin celebration ng agama, inugnay sa relihiyon, kailangan meron tayong dalil. In kana mudda'iyan fad-dalil, wa in kana mu'tiyan bid-dalil fas-sihha. Kung mayroon siyang kiniklaim, kailangan mayroon siyang dalil. Anong dalil niya? Sa ganitong gawa, sa ika-27 ng Rajab. At kung mayroon naman siyang dalil, ano naman ang pagiging sahih? Sahih ba ang dalil na kanyang dala? Baka daif mamaya ang hadith na kanyang dala. Mawdu' o gawa-gawa. Doon dapat parati. Bakit? Dahil ang pangangalaga sa ating din mas importante kaysa pangangalaga sa buhay. Second priority ang buhay, mga kapatid. Sa ad-daruriyat al-khams. Pangangalagaan dapat una ang ating din. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, nang sinabi niya patungkol sa pangangalaga sa kanyang wahi mula sa kitab at sa sunna na hindi ito kaya na kahit pa magsama-sama ang buong mundo, nasirain ito o gawan ng pagbabago ito, mapipreserve ito, at mayroon pa ring darating na magpipreserve dito. Sabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Hijr, ang number ng ayah ikasiyam, "Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Kami, sabi ni Allah Ta'ala, ang nagbaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpababa ng dhikr, ng sharia na yan, at kami ang mangangalaga sa din na yan. Ang tanong sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo ba ay kasama doon sa nais na mamatay sa tuwid na landas na yon, sa tamang akida, tamang manhaj na yon, kung nais ba natin yon, kahit pa makasalanan ka, kung ikaw ay nasa tamang akida at manhaj na yon, ikaw ay makakapasok pa rin sa rahman ni Allah at sa kanyang paraiso. An Abi Dhar, Abdullah al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. Sabi ni Abi Dhar al-Ghifari, sa riwayat ni Imam al-Bukhari ang hadith na ito, sabi niya, dumating ako sa Nabi, nagtanong ako sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," sabi niya, "Ya Rasulullah, in sarika wa zana rajul wa huwa yu'min billah." Halimbawa, sabi niya, yung isang tao, nasa tamang akida siya, pero nagzina siya at siya ay nagdakaw. Ayadkhulul jannah? Sabi niya, "Na'am, yadkhulul jannah." Sabi niya, "Wa in zana wa sarika?" Kahit pa siya ay nagzina at nagnakaw, "Na'am, wa in zana wa sarika." Inulit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sino, sabi niya, ang mamatay at alam niya at sinambit niya, nasa tamang akida siya, sinabi niya ang la ilaha illallah, makapasok ng paraiso. Sabi ni Abu Dhar, "Wa in zana wa sarika?"
kahit siya'y nagsina at nagnakaw, naam, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa panglima, sinabi ng propeta, nung lumabas si Abu Dhar, sabi niya, naam, wa in raghima anfu Abi Dhar. Kahit pa sabi niya masubsob sa putikan ang ilong ni Abu Dhar. Ibig sabihin, kahit pa mamatay ang sino man sa mga sahaba, hindi magbabago ang sinabi ng Rasulullah na sino man ang mamatay sa tamang akida, kahit pa siya'y makasalanan, na hindi naman kufur at hindi shirk at hindi pangunguna sa sharia ang kanyang kasalanan, makakapasok siya ng paraiso. Yan ang garantiya. Kaya, ang kabaliktaran nito, kahit napakabuti pa ng ugali ng tao, kahit napakabuti niya pa makitungo sa kanyang kapwa-tao, kung sira ang kanyang akida, malayo siya sa rahman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ni Allah ta'ala, mga kapatid sa Islam, kung ang kanyang akida at ang kanyang manhaj hindi magiging matuwid, siya ay mapibilang doon sa ihiyawin sa impyernong apoy. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sabi ni Allah Ta'ala sa suratul Nahl, sinabi niya, sino man ang sumuway sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapos na naging clear sa kanya, malinaw sa kanya ang gabay na iyon, at pagkatapos umiba siya ng manhaj, yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ang sinunod niya na manhaj o tarika ay hindi ang tarika ng mga sahaba, ng mga tabi'in at bautabi'in. Hindi niya yun ang sinunod niya. Nuwallihi ma tawalla. Itatalikod at pababayaan, iiwanan namin siya ng isang pag-iwan at iihawin siya sa impyernong apoy at pinakamasaklap na patutunguhan at katapusan. Huwag sana mga kapatid na masayang lang ang mga sala mo. Huwag sana na masayang lang ang hajj mo. Huwag sana masayang lang ang pag-iyak mo sa gabi ng Ramadan, ang mga tahajjudat mo, nang dahil sa isang pagkakamali sa akida mga kapatid sa Islam. Nawa mga kapatid ay magising tayo sa katotohanan na ito ang dapat pangalagaan natin. Higit pa sa ating mga sarili, higit pa sa pag-gym, higit pa sa pag-inom natin ng mga stem cell para lang ma-extend ang buhay, mamamatay at mamamatay ka rin. Ang tanong, kung mamatay ka ba sa tama na pamamaraan at tama na paniniwala sa pagiging Muslim mo. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalik faqala, man azza min qailin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين اللهم افتح صدورنا واشرح صدورنا وافتح قلوبنا لقبول الحق يا رب العالمين ولا تبتلينا بقبول الباطل يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا وافتح قلوبنا وعقولنا لقبول الحق يا رب العالمين من الكتاب من كتابك وسنة رسولك وعلى منهج سلفنا الصالح رضوانك عليهم أجمعين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم